Monsoon trap inaasahan na mag-extend this coming weekdays dahil sa pamumuo na dalawang binabantayan at hanggang tatlong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy ng malalakas ang ulan lalo na sa silangan at kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at West portion sa Mindanao. Inaasang magpapatuloy at inaasahan ang accumulation na lalagpas sa 70 mm according sa Water Vapor Surface Map. Mga patuloy na potensyal na pagbaha pa rin kabilang na parte ng Bicol Region, Mindoro at ilang bahagi sa west portions ng Visayas patuloy na pinag-iingat. Hello, magandang hapon mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, September 15, 2024. Ang oras nating boswek na ngayong hapon ay 1:09 na ng hapon. Well, kararating ko lamang po kasi mga folks dahil meron tayong pinuntahan na medyo importante okasyon kaya medyo hapon na po tayo nakapag-report. Pero lumalabas na medyo karugtong lamang ito sa ating report hapon at updated na rin sa future weather forecast and analysis din natin at hanggang bukas. At least nitong hapon, mas malalaman natin ang pinaka-most latest ng mga event ng lagay ng panahon natin. Kasi typically sa umaga, medyo confusing pa ang development at organized ng mga low pressure area. At makikita natin, balik sa tatlo na naman ulit ang ating binamantayan na tropical weather systems. Bagamat si Bibingka ay nasa extratropical zone na yan, so hindi na natin masyado concern yan at nasa typhoon category pa rin ito na naranasa dyan sa may silangang baybayin ng China at inasang daraga sa ito. So mag-iingat po mga kababayan natin just in case na merong naninirahan dyan at nagtatrabaho dyan sa may bandang Eastern China area. Ingat na lamang po. Pero yung dalawang bagong low pressure area na ngayong binabantay natin, isa sa loob at isa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay probably ay mataas ang confidence kasi nila. So itatalakay natin yan maya-mayang konti. Sa ngayong hapon ay may mga localized thunderstorms pa rin at matitinding pag-ulan ang nararanasan sa may bandang Southern Luzon pa rin at Visayas at ilang bahagi sa kanluran ng Mindanao. Pinag-iingat po, asahan po din po malalakasan na pag-ulan at ingat sa potential pa rin na pagbaha dahil kahapon pa ay nakakaranas na kayo ng masungit na monsoon rains. So expected na more than 70 mm ang inaasang pa rin accumulated rainfall ngayong maghapon. So ingat po sa ating mga kababayan. At base sa ating lightning detection system, as of 1:10 p.m. ay nasa 110 lightning strikes na po ang kasalukuyan pa rin na detect na aking lightning detection system sa Caloocan. At ingat po, typically dyan banda sa Southern Luzon po ang may mas mataas na volume. Makikita naman sa ating Doppler radar imagery, courtesy o pag-asa makikita po ang mga kalatat na pag-ulan at mapapansin ninyo hindi pa masyado o subsided pa rin ang pag-ulan sa Metro Manila. Ipapaluwanag natin yan bakit medyo subsided ang pag-ulan sa Metro Manila hanggang Central Luzon. Hindi kagaya sa bandang Southern Luzon, pababa, ay grabe ang mga pag-ulan dulot ng monsoon rains. Papaliwanag natin yung may konti. At sa atin na mga current conditions, manatiling medyo maaraw sa amin, so medyo humid kami dahil nasa 81% ang aming saturated humidity at medyo mataas ang aming air temperature. So medyo humid kami. Bagamat sa current conditions, overcast, gloomy, mahangin, so mostly cloudy dahil nga po sa umiiral na enhance sa bagat na tumutuloy-tuloy pa rin sa katimugang bahagi ng bansa. At makikita natin ay medyo gloomy kami. So, yung posible pa rin mga pag-ulan, ine-expect pa rin niya sa Metro Manila. Kaya lang, typically, mga light rain showers muna ang mararamdaman. Dahil kung titingnan natin sa mga forecast at sa mga rain accumulation, most of Southern Luzon talaga ang mas mataas. Sa ngayon, medyo light rains lamang ang nakikitang accumulated rainfall sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa lowest temperature na itala sa amin sa Caloocan at temperatura, nakapagtala kami ng 26.2 degrees Celsius kaninang umaga ito ng madaling araw at 4:59 a.m. At kahapon nakapagtala kami ng 31.6 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura kahapon at 12:01 p.m. ng tanghaling tapat.
Ibig sabihin, medyo mataas sa aming heat index at 41 degrees o 41.8 degrees Celsius ang naging temperatura sa amin sa Caloocan kahapon. Pero kung kukumpara sa PX Streams, ang hinutuan, nakaranas sila ng 34.5 degrees Celsius na maalinsangan at mataas na air temperature, at sa Baguio City, almost stationary na nasa 17.6 degrees Celsius ang exact temperature nila o lowest temperature sa bansa. Sa Ilola naman, grabe ang San Jose sa Mindoro, grabe o violent rain showers po. Halos torrential rain ang naranasan nila since past 24 hours. At makikita natin, 256 mm po ang grabing ulan sa kanila. Kaya gaya na aking report kahapon, pag-iingat po, di asahan pa rin ngayong maghapon, mararanasan nyo pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa amin dito sa Caloocan, kanina, 0.9 mm lamang ang naging pag-ulan sa amin. So, halos wala rin, o kahapon, wala rin kaming naranasan na pag-ulan. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity. Gaya na aking sinabi, 80% po at tumaas pa ito ng 1% since last hour. Well, dahil may malapit tayong low pressure area, developing low pressure area sa may bandang Silangan, bandang Palanang Isabela sa Baybayin, i-post ko na yun sa aking Facebook page. Nasa 1,000 hectopascals na po ito considering tropical depression na po ito. So, gaya na aking report sa aking Facebook page kaninang umaga, ay expected na tropical depression na kagad yan. Mauuna yan si Japan Meteorological Agency. Susundin na yan ni Pag-asa. Well, may nagsadya sa akin kung pwede, babaguhin ko yung legend animation ko doon sa akin tropical cyclone sector na magbago rin sana yung kulay. Kapag mild lang ang low pressure area, palitan ko sana ng kulay. So, pwede. Gagawin natin siguro mga blue kapag weaker low pressure area. Kapag nasa moderate na yung low pressure area, magpapalit siya ng kulay. Siguro mga yellow. Titingnan natin. Baka itulad na rin natin sa legend ng ating rainfall speed. Tingnan natin kung anong pwede. Kung light rain shower, light o medyo weaker low pressure area o low level pa lamang, kulay yellow. Tapos pagka kulay blue, sorry. Pagka yellow siguro mga moderate or orange siguro. Then pag nag-high na siya, yung high, ibig sabihin papasok na siya ng tropical depression, magkukulay red. So tingnan natin. Pag-aralan natin yan at papalitan natin para maganda naman ang ating magiging legend signification. Samantala sa ating namang atmospheric, yung huli nating balita is 1,000 hectopascal yan, bumababa pa po. Considering tropical depression na po yan. So napakababa ng ating atmospheric ngayon. Lumalabas ay kahapon, anitong September 14, kahapon nga, nakapagtala kami ng pinakamababang atmospheric pressure ngayong taon, September 14, 2024. So, 997 hectopascals ang naitala na pinakamababang atmospheric pressure na naitala ngayong taon. So far ha. So, tingnan natin kung mayroon pang mas bababa dyan sa 997 hectopascals. Napakababa niya. So, mataas ang series of low pressure area malapit dito sa atin sa Pilipinas based sa aking detection dito sa Caloocan. High tide, low tide status, moderate po tayo na low o to high. Bagamat delikado po pumalaot sa Silangan at Kaluran, dyan sa, lalo na sa may bandang South Luzon at Visayas at Mindanao dahil naglalaro pa rin sa mataas na alon, 1.25 pataas ang alon, so delikado po pumalaot. Ngayon, gaano ba kataas ang high tide, low tide status natin just in case? So far ay pinaka-maximum kaninang 6:41 AM 1.2 meters. Expected bababa ito mga bandang 2:45 PM na po. So pababa pa lamang ang level pero mataas po ang pag-alon. Well, ang ebidensya kung titingnan natin gamit ang global assessment monitoring natin. So yan po yung wave high, significant wave high ay napakataas pa rin ang pag-alon. Magalaw po, malikot ang karagatan dyan. So kung maaari, sa mga malilit ating mangingisda, delikado po pumalaot dahil napakalakas po. At dahil na rin sa inflow ng enhanced monsoon trough dito, at patuloy pa na nagkakaroon ng significant monsoon jar dahil sa napakalawak na jar system since 3 days, 4 days ago, ni-report na natin yan, yung epekto na yan ng monsoon jar systems na yan. So yung inflow ng monsoon trough dito ay asahan magpapatuloy pa rin yan ngayong araw at expected mag-e-extend yan this week din nga po sa pamumuo ng panibagong low pressure area sa may silangan ng Northern Luzon area. Bagamat medyo pahilaga po ang kilos niyan.
At maaari pa to base sa mga forecast, maaaring sumiksik ito sa may bandang northeastern Luzon, mag-skirting yan di sa may bandang Sierra Madre. So tingnan natin kung mangyayari yan in real time, pero sa ngayon, yan lamang ang nakikita nating forecast na maaaring ikikilos itong bagong low pressure area at maaaring tawagin yan as 98W. Base na rin yan sa aking analysis report kaninang umaga. So sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:57 PM. Ang ating waxing gibbous, 89% illuminated na po. Malapit na po tayo mag-full moon. Sisikat naman ito ngayong hapon, 3:49 PM at kinabukasan na ng 3:32 AM ng madaling araw naman ito lulubog. So mamayang hapon pa siya mag-moonrise. 3 days na lang para sa partial lunar eclipse na makikita ng mga kababayan natin na nakatira sa bandang South America at ilang bahagi ng Atlantic at dyan sa may bandang west portions ng Europe, kasama na ang bandang Western Africa region. So makikita po yan, oras sa inyo dyan ay 2:45 AM at oras naman sa Pilipinas ay 10:45 PM naman ng umaga. So sa gabi dyan, 2:45 ng madaling araw. So interesado lang ninyong makita ha mga folks. Sa ating local weather outlook naman, para ngayong linggo hanggang bukas na po ng Lunes, ay asahan po ang maulap na yung papurin pa rin, localized thunderstorms at unti-unting pagsungit na ng ating panahon ha, habang nag-e-enhance itong low pressure area malapit dito sa atin. At bukas naman ay magiging maulap din na maghapon at mga localized thunderstorms at maulan ang inaasahan daw na maghapon sa Lunes. So parehong matataas po ang chance na pag-ulan, wala na tayong komento dyan, expected na po yan. As the lowest temperature expected ay 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo ngayong hapon sa ating satellite imagery sa pinaka-latest ng satellite imagery. Medyo i-zoom natin ng konti para makita po. Ayan, yung malawak na kulapan na to at nakikita natin dito sa pinaka-bandang eastern ng pagitan ng Kasiguran at Palanan, Isabela, ang may nabubuo na pong low level convection dyan. So candidate na po as 98W ha. Lalabas na yan sa aking tropical cyclone sector anytime. At kitang-kita naman po, ayan yung pinaka-puyo niya. Yan, yung low level convection. So nagkakaroon na ng unti-unting organized circulation. At yung outer circulation, ayan, malawak po. So yung alok niya, malawak pa. At nag-enhance pa yung kanyang water vapor sa paligid, habang nagsisignify pa yung sea surface temperature dyan sa paligid, kaya nagdadahan-dahan itong nag-organize, pero malawak pa. Pero significantly, very organized na yung pinaka-low level convection, yung pinaka-center niya, ayan. Ito yung upper, at makikita po yung easterly trade wind, medyo humahampas pa sa kanya ng konti. So, nakaslant siya ng bandang 9 o'clock, ayan. Ito yung pinaka-upper low, yan, ito yung upper low, banda rito, at yung low level, ganyan. So imagine niyo ito yung nasa pinakamababa at ito yung sa pinakamataas. So kung mapapansin niyo yung vortex niya medyo slant siya ng konti. Naka 9 o'clock position ng bahagya. So ganun po nangyayari. So tendency niyan, yung steering environment kung titingnan niyo sa aking tropical cyclone assessment monitoring, yung steering environment niya ay ganyan po ang kanyang steering environment. So, ang tendency po, ang galaw ng mga low pressure area dyan, ang chances, maaari siyang gumanon, mag-skirting din sa may bandang northeastern Luzon. So, medyo sasaladsad dito sa may bandang Cagayan Valley, ha. Yan, posibleng sumaladsad dyan. Swertehan na lang kung hindi siya sasaladsad, itong sentro ng low pressure na to, or maaring dito, balandra yan dito sa may bandang Batanes, Coco Island. So, tingnan natin yung mga folks at i-discuss natin yan maya-maya sa forecast ng global assessment monitoring at sa ating tropical cyclone sector maya-maya konti. Sa ngayon, yung magiging pag-ulan po sa hilagang-silangan ng Luzon, umiiral na po dahil nabubuo na po yung bagong low pressure area dito. Asahan po ang mga light to moderate at unti-unti ng pag-heavy rain sa ilang bahagi sa baybayin, dyan sa may bandang dulo ng Santa Ana, Cagayan, the rest ng Cagayan Valley, Isabela, yan, pababa na yung bandang Aurora region na po yan. At Quezon Province po, unti-unti na po magkakaroon ng mas maulap na yung papurin and expected ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Well, sa heavy rain infrared potential natin, unti-unti nagka-cluster na po ang mga heavy rain showers dyan sa extreme northeastern Luzon. So, sa mga taga-Cagayan ay asahan na ang kalat-kalat na pag-ulan. Sa kanluran, medyo maulap na rin kayo dyan. So, expected na po na unti-unting magiging makulimlim, gloomy
at mga kalat-kalat na pag-ulan na rin. At makikita po hanggang dyan sa may bandang La Union na po, kasama na ang Benguet, pababa ng Pangasinan, ay unti-unti na rin kayo nagiging maulap dyan. So within 24 to 48 hours, unti-unti na kayo mas makakaramdam ng mga series ng mga kalat-kalat na pag-ulan ha. Dahil habang nag-enhance yung low pressure area nito, o itatawag na natin sa candidate of 98W na ha. Dahil ngayong araw, ina-expect na natin, itataas na rin yan ni Japan Meteorological Agency as tropical depression na kaagad. So, matik, candidate na siya as 98W. So, take note yan mga folks. At mula sa Central Luzon, pababa ng bandang Metro Manila ay magiging maulap pa rin tayo. Despite na nakaka-penetrate ang sikat ng araw, hindi pa ganun kataas o malawak ang water vapor. Well, pag-uusapan natin ng water vapor para mas detalye natin nalalaman kung bakit hindi masyado maulan sa Central Luzon at Metro Manila. Kasi kung titingnan nyo dito, iisipin nyo nga naman maulap. O maulap pa, bakit hindi masyado maulan? Papaliwanag natin yan gamit ang ating water vapor. Water vapor, ito yung series ng accumulated water vapor o yung water moisture na nahahatak ng hangin sa himpapawid or sa mga kaulapan. Kitang-kita sa satellite imagery mula sa courtesy ng NOAA CMMS, makikita po ang above 50 mm na water vapor. Makikita nito nagtatabas dito sa may bandang Southern Luzon. Kaya sa mga taga Batangas, nararamdaman niyo po yung malakas na ulan, di ba? Ayan, dito yan, nagtatabas yan dyan. At dito sa may bandang hanggang Visayas, yan yung traversal niya ng water vapor. At dito sa pagitan na yan, malaki ang volume ng tubig, ang dala niya o rainwater, dala na rin ng monsoon trap, kaya mapapansin ninyo, binabaha ng matindi ang bahagi na yan sa bandang Mindoro na at ilang bahagi na po ng Visayas area. So ingat po sa mga kababayan natin dahil kitang-kita po napakadami pa rin na nadadala, nahahatak nito na tubig o water moisture na dudulot ng mga heavy rain to violent rain showers ang nararamdaman. Nakikita po sa bahagi nga po ng bandang Batangas o Calabarzon, patuloy na po silang kakaranas dyan ng mga kalat-kalat, moderate and heavy rain showers. Base na rin dito sa water vapor, buong Mindoro, so kasama na buong Mimaropa area, Bicol region, buong Visayas, northern part ng Visayas. Siguro di sa may bandang Leyte, medyo nagiging partly cloudy at mga ilang kalat-kalat lamang na mga pag-ulan. Pero clusterized po, so considering na rin na magiging maulan ang bahagi na yan ng Leyte. Dito sa may bandang Eastern Samar region, despite na magiging maulap, most of mauulap, asahan din ang mga ilang light rain showers, pero hindi singlala dito sa may bandang Kanluran po. So buong Panay Island at Negros region na po yan, kasama ang Cebuha, makakaranas na kayo ng matitinding pag-ulan pa rin dyan, gaya kahapon at noong isang araw. Lalo na sa may Palawan, so hindi na natin isa-isahin dahil buong Mimaropa nga po, asahan ang moderate to violent rain showers at almost ng buong kanlurang bahagi ng bansa. Kasama na ang west portions ng Mindanao sa Zamboanga Peninsula. At kung titingnan po natin dito sa ating water vapor imagery, ay napakataas ng volume ng dala ng ulan dito sa may bandang Zamboanga del Norte. Hindi masyado dito sa may bandang Lanao del Norte o Maguindanao, kasama na ang Soxagen area. So napakaliwanag naman po. At mga ilan na lamang na mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Mindanao, dyan sa Surigao del Norte, pababa ng Surigao del Sur, and dyan sa may bandang Compostela Valley na. Mga kalat-kalat pag-ulan din, medyo gloomy rin tayo. Medyo katamtaman lang muna dito sa may bandang Central Mindanao at ilang bahagi ng Davao region. So at least dito, hindi pa masyado nila ramdam ang tinding pag-ulan dahil hindi na masyado ramdam naman o masyado lamang na nasa edge yung monsoon trap dito. So medyo lighter lamang dito pero dito heavier ang dalang ulan dito sa ating dinodrawingan na area na yan. Expected yan, yung area na yan ay napakataas po rin ang volume ng buhos ng ulan. So ingat po sa ating mga kababayan. Kung gamit naman nating Himawari 8, silipin natin kung may contour map. Wala. So gamitan natin ang Himawari 8, makikita po natin most of heavy rain showers sa buong Mimaropa area at west portions nga po ng Visayas, mula dyan sa may bandang west portions sa Manay Island, sama na ang buong Iloilo, Bacolod, at hanggang dyan na sa may Bayawan City. So maliwanag na po yan, hindi na natin masyado isa-isahin yan. Hindi kagaya sa may bandang silangan ng Visayas, at least medyo katamtaman po ang kaulapan nila dyan. Pero expected ang mga ilang light to moderate showers po, lalo na dyan sa may bandang Alin, Catarman, Calbayog City, pababa na yun ng Biliran, at dito sa may bandang Leyte, mula dyan sa may bandang Biliran San Isidro, pababa na yun ng bandang Ormoc. Pero dito sa may bandang Tacloban, pababa ng Maasin City, medyo katamtaman pa rin tayo dyan at medyo maulap. Hindi pa masyado umaabot ang light rain showers,
pero ang forecast ay mataas naman at 60%. So mag-ready pa rin tayo ng pananggalang sa ulan maghapon. Despite na hindi masyado focus yung malalakas na pag-ulan, hindi gaya din sa may bandang kanluran ng Visayas at buong Southern Luzon kasama na ang Bicol region. Ingat po sa mga pagbaha, patuloy pa rin nating mararamdaman yan at maaari pa yung mag-enhance din habang sumasabay sa paglakas yung low pressure dito sa silangan ng Northern Luzon. At yung mga cluster na kulapan sa silangan ng bansa, inaasahan natin mag-i-intensify yan habang nagkakaroon ng observation of developing low pressure area dito sa silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil dyan ay magpapalakas na naman sa hatak ng ating monsoon trap o southwest monsoon this coming week po, which is ididiscuss natin sa susunod na plays. So dito naman tayo sa ating computer generated tropical cyclone sector ngayong hapon. Makikita po as of 1:15 PM na po. Bagamat hindi pa nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang wind speed itong si 96W at si 97W. Sa ngayon, wala pa si 98W pero anytime within 24 to 48 hours, maaaring magkaroon na tayo ng bagong generated tropical cyclone sector para kay 98W anytime ha. So sa ngayon wala pang development pero meron na siyang movement as of 1:15 AM. Gaya na lamang ni 96W ay bagamat si 96W hindi masyado makaka-apekto yan sa bansa medyo mas malayo pa kasi yung position nito. So kung titingnan natin dito, ito po si 96W at ito po si 97W. So itong si 96W sobrang layo nito sa PAR at mukhang pahilaga rin ng kilos nito. So hindi masyado concern itong si 96W. However, ang kanyang kilos nito ay nasa bilis na 25 km/h. So medyo mabilis ang kilos niya. Baka bukas na nasa may bandang extratropical lane na rin yan o extratropical zone. Pero ang medyo concern pa ng konti o bahagya itong si 97W na mas malapit ng bahagya sa border ng PAR. As of 1:15 AM, makikita natin ay ang kanyang movement speed mabagal pa po at 9 km. Pero northwestward o northwestward naman ang kilos nito. So sa ngayon, medyo maliit pa ang tsansa nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Depende po kung magbago pa yung magiging track niya ha. Medyo gaganyan yan medyo magno-northwestward yan o northwest. Just in case na medyo hahawi yan, kagaya ni dating bagyong Ferdy, posible rin pumasok yan dun sa pinakakanto na naman ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung sakali ay pumasok man itong si 97W, halimbawa lang po. Depende kung sino mauna sa kanilang dalawa, itong si potentially 98W, maaaring tawagin itong si Hener. Kung hindi naman, itong si kasunod ni 97W, maaaring si 98W, maaaring siya naman ang matawag na Hener. So hindi natin alam pa sa ngayon, tingnan natin kung sino una sa kanilang dalawa ang magiging tropical depression. So at least understood na natin yan. Pero itong si 97W kasi ay sa ngayon, maliit pa ang chance niya na pumasok ng ating PAR. Bagamat hindi man ito tatama ng direkta sa bansa, mag-aapekto naman ito sa hatak ng ating habagat this coming week ha. Lalo na kung ito ay mag-iisang ganap na po na bagyo. At least maliwanag yan mga folks. Ganon din kay possible 98W na tatawagin ay mag-i-intensify yan. Makakaranas na ngayon ng unting mga pagsungit ng panahon yan sa kanluran ng Northern Luzon. At maaari nga po itong sumaladsad sa may bandang kalupaan ng bandang Cagayan Valley. Kung hindi man, dyan sa may bandang Batanes, Pupuk Island. Ano pa naman maging significant na kilos niyan dahil medyo pahalang kasi yung steering environment sa kanya dyan. Yung series of high pressure ridge, kaya yung magiging kilos niya, alanganin po, nadadaan din sa may bandang Cagayan Valley. So far ay ang sukat nito kanina, nung sinukat ko itong si 97W, ay nasa layo itong 1,959 silangan nito ng bandang Catanduanes kaninang maga. Silangan ng Catanduanes Island ang unang binasihan ko ng pagsukat dyan. So layo niya 1,929 km. So masyado pang malayo ito sa bansa. At sa ngayon maliit pa ang chance nga nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero itong si 96 ay hindi masyado concern dahil napakalayo nito sa bansa at medyo safe na siya na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility.
Pero yung candidate na possible si 98W ay yan ay ating tututukan dahil nag-enhance na po yung kanyang low level convection. So possibly nasa low pressure area na yan ituturing ni Pag-asa o ni GMA at within 24 hours malamang ay mauuna si Japan Meteorological Agency na itataas yan as tropical depression. Malamang susundin niya ni Pag-asa, just in case ay tatawagin natin sa local name na Hener. So yung nagpakalat ng maling informasyon na yung Hener daw magiging super typhoon, tapos mag-aalayo landa daw kay kilos ng kanyang pakanluran, tatamaan na naman daw ang bandang Bicol region daw. Yan. Tatawid pa nga daw dyan eh. Yan, nasa may bandang Mindoro. Nakikita ko yan sa mga social media, 6 days ago pa nga po eh. O, either si Ferdy daw o si Hener. Eh, ang problema nga po, si Ferdy, hindi naman siya lumapit sa bansa. Hindi naman siya lumapit man lang. At itong si Hener naman, kung just in case, ay dito sa may bandang Northeastern Luzon tatawagin ito. So, magiging super typhoon pa nga daw nung pinapakalat. Eh ngayon, mahina pa at kung sakaling tawagin man siya tropical depression Hener, eh hindi pa siya umaabot sa super typhoon na gaya ng pinapakalat sa social media. So sa mga ganyan po, wag po kayo maniniwala agad nowadays napapansin ko, gamit na gamit nila ang windy app. Yung windy app po, masyado nilang gamit na gamit yan. Kaya nga po ng ating paliwanag before o mga nakaraang taon pa, may nagsabi nga sa akin, ba't hindi ako gumagamit masyado ng windy app? Well, hindi ko na po kailangan dahil alam nyo naman po, kompleto na po ako at ito ay direkta mismo sa mga Weather Bureau agencies ng iba't ibang mga cyclone monitoring center. So, hindi ko na po kailangan masyado ng windy. Ginagamit ko lang siguro si windy kapag mga accumulated rainfall, ganyan, SO2, yan, or yung mga waves, yung mga alon, kapag hindi masyado reliable yung makikita po sa tropical cyclone sector natin, ginagamit ko po si windy kapag kami monitor natin yung alon, lalo na sa bandang gitnang Pasipiko. Yan. Yun lamang ang madalas natin ginagamit. Pero para sa forecasting, hindi ko na po kailangan dahil kitang-kita nyo naman sa aking website, kompleto na po ako at bawat galaw ng mga tropical cyclone at detail dito sa satellite imagery, nakikita na natin ng mas malapitan na yun, kompleto po. So, hindi ko na po kailangan si windy dahil nandito na po lahat mas detalye at mas very close in real time po. Kasi hanggat maaari, mas gusto ko po very real time po tayo eh. Kaya hindi ako basta-basta bumabase lamang sa extended o yung very long range forecast. Kasi talagang sablay po talaga yun. No, tinan mo na lamang po yung mga ipinapakalat nila. Grabe po ang takot daw ng mga sumusubaybay. Ang problema, marami kasi sumusubaybay. So sana maging mapanuri po tayo. Ako nga po ang nagko-convince sa inyo na kumari kahit sa inyong lingkod, wag din po ninyo basta-basta paniniwalain muna. Kung ninyo muna gagawin ay sundin nyo muna yung mga forecast ng mga official weather bureau natin. At kapag hindi pa kayo satisfied, doon lamang kayo susubaybay sa inyong lingkod. At sa mga magagaling na mga weather vlogger. Alam ko may mga magagaling na weather vlogger, gaya na lamang ni Lodi Mike Padua. Yan, binanggit ko na po sa inyo yan. At dahil nga po sa kanya, since 1998, 1997, ay na-discover ko po siya at siya na naging dahilan kung bakit ako nagpursige na magbuuri ng sarili kong weather monitoring webpage. Kung mapapansin ninyo, dalawa kami ni Mike Padua ang mayroong sariling webpage at may aparato. Maring mayroong iba, may ibang aparato, kaya lang wala silang assessment, monitoring nga lang sa kanilang mga weather station. Yun ang problema. Hopefully, yung may mga sariling weather station, magkaroon kayo ng mga climatological assessment record para naman hindi nagiging useless yung inyong aparato na gaya na ginagamit ng inyong lingkod. Anyway, yun po ang ating analysis para sa tropical cyclone. And so far, parehong low pressure area pa lamang naman ito at invest at maaaring isunod na po itong C98W. Dahil nga po, again, itong C96W ay hindi na masyado concern sa bansa dahil napakalayo nito at halos kikilos na rin ito pahilaga, na which is lalapit na rin siya agad sa extratropical zone na hindi man lang mararamdaman natin yan sa Pilipinas. Hindi kagaya ni 97W, ito medyo mararamdaman natin despite na hindi ito magkakaroon ng landfall scenario or maliit ang chance sa pasangay na pumasok ng PAR, pero asahan natin na kapag yan ay naging ganap na bagyo, hahatakin ito
yung ating southwest monsoon. Magdadrive pa yan at magkakaroon pa ng tendency of monsoon gyre dahil dalawang bagyo po ang nasa malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag lumakas kasi itong isang low pressure area dito at hahatakin ito yung ating southwest monsoon, yan, magkakaroon po ng dalawang monsoon gyre ang mangyayari. So, alam na natin mangyayari sa Pilipinas, asahan ang mga matitinding pag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya tingnan muna natin kung lalakas muna at magiging ganap na bagyo po itong dalawang ito doon natin masisiguro na magiging masungit ang panahon lalo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama na sa amin sa Metro Manila, Southern Luzon at Visayas area. Sa ngayon, wala pang extended forecast na lumalabas sa ngayon. Yan, wala pang mga empirical computer model forecast na pinapakita dahil low pressure area pa lamang po mga ito. So, hindi pa tayo masyado makakapagbibigay ng details for extended forecast sa ngayon. Pero sa ating mga floater, ito si Bibingka, typhoon category pa rin siya. Nagkaroon pa ng mata. So, kitang-kita yung details niya. Si 96W, napaka-shallow ng kanyang circulation. So, yung kanyang low-level convection ay masyadong hilaw. So, sa ngayon ay napaka-insignificant na magkaroon pa siya ng intensification o mas lumakas. Tingnan na lamang natin dahil nanatili pa rin maganda yung kanyang organized circulation despite na napakalawak at shallow ang kanyang galaw. At ito namang bago binamantay natin si 97W, makikita natin meron na siyang slightly o nagkakaroon na siya ng dahan-dahang organized circulation. Kaya mataas ang confidence na maaring maging isang aktibong bagyo na rin po ito sa mga susunod pang mga araw. So, patuloy natin itong babantayan. Dahil ayan maganda yung circulation at napaka-no-risk po yung kanyang water vapor sa paligid. Kaya may potential na magiging maganda at malakas na bagyo ito kung sakali. Well, hopefully wag naman po. Dahil marami pong water vapor ang tatangayin niya kapag ito ay lumakas. Wag naman sana mangyari mga folks. So, manatili natin itong babantayan. So, base naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring mula sa mga extended computer models, kitang-kita naman po yung ating binabantayan na low pressure area. Dito, medyo hindi organized yung forecast maging sa ating global spectral model. Malayo yung pinapakitang forecast nito. Ayan, dito, halos malapit sa may Luzon at dito sa may bandang Guam yung isa. Dito naman, halos hindi masyado kita kay GFS. Ito sigurado si 97W, kitang-kita po yung magiging forecast track niya. Yan, kikilo siya pa northwestward o west-northwestward. Pero hindi natin masyado kita itong isang low pressure area or potentially si 98W. Yan, So, malabo pa talaga sa ngayon mga folks. Hindi pa highly confident si GFS. SMWF naman, at least dito, medyo maganda ang accuracy ng forecast niya. Kung papansinin niyo sa dalawa, kay Global Spectral Model at dito kay ECMWF, ay halos magkapareho na sila. Ito yung C97W, yan, C97W, at potentially itong C98W. So at least dito, maliwanag po. Ayan, kung sisundan natin yung animation, ayan, medyo sasaladsad to o mag-skirting din sa may bandang Sierra Madre. So sa mga taga-Cagayan, medyo ready po kung sakaling mangyari yung forecast na yan. Dahil medyo mataas po yung confidence ng forecast ng Global Spectral Model. Ayan, halos kapareho. Kung titingnan natin yung mean pressure, ayan, mag-skirting siya sa may bandang Sierra Madre. Ganon din ang pinapakita ni ECMWF. So, malinaw po yan mga folks Medyo prepare po tayo sa bandang Cagayan Valley. Halos tugmang-tugma po. Ayan. So, at least mataas pong confidence ang dalawang ito mula sa data feed nito Japan Meteorological Agency at ECMWF. NAVGEM naman ay ganun din ang pinapakita. Kung ipopost natin yung animation, halos ganun din ang pinapakita. Pero mas aggressive nga lang ang pinapakita ni NAVGEM dito. So, yung aggressive ng intensification, sa ngayon, hindi muna natin paniniwalaan. Pero sa ngayon, yung track forecast niya at least medyo consistent na mataas ang confidence na magiging ganyan yung galaw ng dalawang low pressure systems na ito. So, mataas ang candidate na magiging ganap na bagyo itong dalawang ito just in case. So, mataas po ang confidence niya na itong dalawang low pressure area na to magiging isang active o magiging mga active
na tropical cyclone sa mga susunod na mga araw. So be prepared po tayo dahil despite na itong si 97W, malayo nga po, hahatak ito sa ating habagat. Ayan kung ibabase natin sa animation. Ganon din dito. Hahatakin yan yung ating habagat. So, kung pagbabasahin natin yung wind speed and direction, ganon din napakalawak ng magiging paghatak po sa ating habagat. Masasakop po ang halos buong Southern Luzon, Visayas at bahagi ng Northern at Western Mindanao. So, medyo ready po tayo kahit paano mga folks. Samantala sa Lindol, so far wala man tayong nadedetect na medyo malakas-lakas sa pagyanig base sa aking seismometer sa Caloocan. Pero kung pagbabasin natin sa data PDP box, ay mayroong isang magnitude 4 plus na naitala kaninang 4:40 AM po dyan sa may bandang southeast ng Tarragona, Davao Oriental. Mababaw po ito at 1 kilometer lamang. Yan. So, naganap ito kaninang 4:40 AM. Epicentral depth lamang ito, mababaw at 1 kilometer. So, medyo naramdaman siguro ng mga taga-gobyerno ng Hinoroso ang magnitude 4.0 nito. Wala namang in-expect na pagtaas ng tsunami dahil medyo mahina naman din makikconsider itong magnitude 4.0 nito. Pero considering nasa moderate ang paglakas ng pagyanig na na-record sa Tarragona, Davao Oriental. And the rest, wala naman po at medyo kakaunti pa lamang ang total eclipse natin ngayong hapon base sa data PDP box. Kaya kung bibilangin natin yung total eclipse natin for the month of September 2024, yan, for the month of September, tingnan natin kung aabot na sa mahigit 500 total eclipse. Yes, mahigit 500 na po. To be exact, 513 total eclipse na po for the month of September. 480 dito is magnitude 2.0, 28 sa magnitude 4.0, at 5 sa magnitude 5.0. And so far, mahigit sa 5.0 magnitude, wala naman tayong naitala mga po. So, medyo marami-rami na rin at mahigit sa 500 na po ang total eclipse natin hanggang ngayong araw since September 1, 2024. So, may kukusina, medyo konti pa rin ito dahil nasa mahigit kalahating buwan na po tayo. So, may kukonsider natin sa ngayon na medyo konti pa ang total eclipse for the month of September, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, September 15, 2024. Hanggang dito lang ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, September 15, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.imoweather.com para sa pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga at nito ngayong hapon. At halos wala naman pa ng matinding pagbabago sa atin, maliban na lamang sa mababang atmospheric pressure na nararanasan ngayon natin sa Metro Manila at Karatig, Luzon. Visit lang sa aking webpage sa gustong malaman ang real-time events, lalo na sa galaw ng ating panahon gamit ang aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.